Magandang hapon mga kamakita. So, eto guys, ipapakita ko sa inyo yung mga bagong repair natin na Makita LS1040 aluminum cutter. Bali tatlong pirasong unit po itong repair natin. So, bali ang mga pinalitan po dito is armature, stator. Yung isa po dito pinalitan ng blade case, yung isa dito pinalitan po ng motor housing. Okay? So, big shout out nga po pala dun sa loyal client natin na si RBL Glass Aluminum. Bali, etong units na to ay sa kanila, ginagamit po nila sa kanilang production, no? So gumagawa ka po kasi sila ng mga glass and aluminum sliding windows and doors. So ayan po. So ito guys, papakita ko sa inyo yung andar ng bagong repair. So ito pare-parehas po sila, malalakas ang spark. Okay? Sobrang lakas ng spark and then kulay blue po yung spark niya. Pero ngayon tignan niyo po. Ito check po natin. Etong unit na to is yung unit ni Sir Nerson. So, ang pinalitan po dito, armature, stator, itong blade case, ito nakita nyo na po nakabalot pa. Yung brush holder cap at saka yung carbon po, pinalitan din po natin. So, paanda rin natin guys ha, nilagyan rin pala natin ng switch button, no? Kasi pagdating ng tatlo na to, silang tatlo lahat walang switch button eh. Safety button po ito para po sa unit at para po sa tao, no? So, wag po natin to tatanggalin. Anyway, ito pa paanda rin natin ha. Yung mga ganyan, normal po yan. May brake. Yung pag-slap niya na yon, normal po yon kapag hininto natin yung makina kasi nag-activate po yung brake po niya. Narinig nyo po biglang nag-brake. Kaya po nag-spark na yun. Yung ganong spark, normal po yun. Pero yung continuous running, sobrang lakas po ng spark, medyo negative po yun. Kaya ibig sabihin nun, may problema po, pa po yun sa loob na kailangan ayusin. Kasi pag continuous na ginamit natin na ganun yung kalagayan or condition po ng unit, maaari pong mauwi sa pagkasunog ng makina niya or ng armature o kaya kung hindi stator, worst case scenario, sabay masisira. So, eto naman po, yung kay Sir Carlos, ang pinalitan dito, armature, stator, ito po motor housing, nakikita nyo po bagong-bago compared dito sa isa. No? So, pinalitan natin ng bagong motor housing kasi medyo lusaw na yung lagayan niya ng bearing, carbon brush at saka brush holder cap, and then yung switch button po. So makikita niyo, ito yung luma niya, ito yung bago, magkaiba ng kulay. Ayan, so paandarin na rin po natin guys. So normal po yan guys ha. Normal yan. So, ang ganda ng tunog, tsaka matining. So, yun po yung normal na spark niya. Ngayon, pag yun po is sobrang lakas na katulad nung pagkislap niya kanina kapag magbe-brake, yun po ang abnormal. Kapag ganun kalakas yung spark and then tuloy-tuloy, yun po yung abnormal. So, may problema po yung unit kapag ganun. Napansin nyo naman po kanina, hindi masyado. So, yan po yung normal na good running condition po niya. Ito rin po yung isa, test din natin tong isa. Yan po ang normal na spark. Normal po yan. Yan yung brake spark niya. No? Kapag ang nangyayari sa kanya is continuous yung spark na katulad ng brake spark, may problema po ang makina natin. So dapat, yung spark na nakita nyo kanina habang umaandar, yun lang po dapat yung spark niya. Yun po ang normal spark kapag in good running condition po yung makina. Okay guys? So salamat sa inyo guys.